Kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Mainam ang may alam, 'di ba? Sabi nga ni sino nga ba yung the late yung Ernie Barong. Ano ang sabi niya? Ernie. Knowledge is power. Ayan. Kaya importante hong tumutok sa ating programa every night. That's 7 to 7:30 in the evening. Sa lahat po ng mga platform, sa ating YouTube, Facebook, at Signal 101 para po sa mga karagdagang kaalaman sa legal. Ayan. Ako po ang inyong Mare ng Bayan, Mariao. At syempre, kasama natin ang attorney ng bayan, abogado de Campanilla, attorney Danny Con. Magandang gabi. Magandang gabi rin sa iyo, Mare, at sa ating mga kababayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. So sa dami mong knowledge, ang dami mong power. Ganun ba yun? Sa dami ng knowledge mo, malaki yung power mo. Ayan. So pagka marami kang power, anong ibig sabihin nun? Ay, hindi ko nga alam Kasi kung marami ang power mo, marami kang magagawa. Yun, makakatulong ka. Makakatulong ka. Okay, ganun ang maganda. Yung power mo, ginagamit mo sa pagtulong sa kapwa. Yan. Kaya naman, pero bakit maganda na may alam ka, attorney? Like, may alam ka sa maraming bagay, kahit na hindi mo forte. For example, ikaw, di ba, abogado ka. Pero alam mo, pag namumula ang mata ng isang tao, wait a minute, kaping mainit. Parang meron ka sore eyes. So, may alam kang konti sa medical. So, at least, do you listen also to some medical things aside from just legal issues? Oo naman, kasi karamihan ng mga usaping legal ay ipinanganganak sa medical problems. Sumasakit naman ng bunbunan ko sa'yo, attorney. Talaga? May ganun. Ang dami nyo nang alam. Anong ulo meron dyan? Ang dami, di ba? Ang laki. Pwedeng manggaling ang legal problem sa gamutan. May ganun. So, okay. Hindi naging successful, halimbawa, yung operasyon na iwanan ang isang gunting sa loob. Di ba? Pwede bang perdible lang gunting talaga? Medical problem ay pwedeng pagsimulan ng usaping legal. So talagang ang daming sanga-sangang issue na dapat kahit papaano may alam ka. Kaya nga yung pag-aaral ng batas ay isa sa pinaka-versatile na kurso. Ay, may point ka dyan. Kasi kasi malawak eh. Basta merong pagtatalunan, kinakailangan ng abogado. Halos lahat naman talaga may pinagtatalunan. Ang tanong ko, naalala ko dati, sabi mo nga sa akin, kahit hindi ko masyado gusto yung hilit siya ng mukha mo, pwede kita i-demanda Naalala mo yun? Sabi mo parang, kung kahit na, hindi ko type yung itsura mo, pwede kita i-demanda. Ngayon kung magwawagi ka o hindi, that's another story. Yes. Ayan, oo. Pero yun nga ang sinasabi natin, pinupunto natin dito, attorney, no? Sa lahat ng pagkakataon, dapat kahit bata ka or matanda, magandang may alam ka, nag-absorb ka ng kaalaman. No? Kasi hindi ka basta-basta, ayokong gamitin yung salitang maloloko, no? Hindi ka basta-basta... Maloloko! Sinabi ko na ulit. Sige. Yun na yun. Para hindi ka basta-basta maloko. Ayan. They cannot take advantage of you. Ayan, hindi okay. ka mapagsasamantalahan. Ayan, hindi ka magagahasa. Kasi pwede kang pagsamantalahan dahil sa hindi mo alam ang batas, ay nilunok mo na ang mga sinasabi nila na bilang katotohanan. Although ito naman ang isang paalala natin sa ating mga kababayan. Hindi porke may alam din tayo. Minsan, little knowledge is dangerous. Ibig sabihin,
may konting alam ka lang, pero... Hindi lahat ay Delikado rin masasagot. yun. Hindi lahat to ay masasagot ng kaunting kaalaman. Yan. So, delikado rin yun. Kasi So, ang lahat ng bagay ay may mga pasubali. yun. Tama din naman yun. So, ito'y isang paalala mula dito sa inyong Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. So, magandang mag-enjoy, matuto, at malaman lang ang inyong mga karapatan. Alright. Ito na. Pwede silang tumawag or mag-text, Attorney. Sa mga Globe users, 0954-310-0331. At Tuloy sa mo na. mga Smart users, 0961-770-8807. Alright, pwede kayong tumawag or mag-text sa amin. Kung hindi namin masagot, okay lang yan. Dahil mag-iwan lamang po kayo ng mensahe. Kami po ang tatawag sa inyo. Kung may mga katanungan kayo, pwede kayong mag-text sa amin. At babasahin namin ang inyong mga problema dito sa ating programa. Eto na. Eto na ang tanong. Galing sa Surigao, si Rafi. Pa, oo. Oo, concerned citizen lang po ako. Ngayon, meron pong IP community dito sa amin. IP. Ano yan? Indigenous people. Okay, sige. Kinamkam po kasi ng isang malaking business yung lupa nila. Okay, concerned citizen lang siya. So nakita niya, meron silang mga indigenous people dun sa lugar nila at merong isang malaking kumpanya, malaking negosyo na pinapaalis yung mga IP sa kanilang mga lugar. Wala naman po kasi silang titulo sa lupa. Basta doon sila lumaki at naghahanap buhay. Maraming ganyan. Oo. Ano kaya ang pwede nilang gawin, attorney? Maraming ganito talaga, attorney. Pero, ang tanong ko, ninuno pa nila, nandun na sila. So, bakit wala silang titulo, walang lupa? Hindi ba ito dala ng kamangmangan nila or something? Hindi nila inayos na magkatitulo yung mga lupang sa paniwala nila ay kanila. Oo. Hindi man sa kanila personally, ay para sa kanilang tribo o sa kanilang community. So, paano yan? Merong nagmamay-ari ng lupang... Wala namang sinabing nagmamay-ari. Ang sinabi ay kinakamkam ang lupang kanilang tinitirahan. Magkaiba nga yun. Iba yung nagmamay-ari, iba yung kinakamkam. Dahil pwede kang magkamkam na hindi ikaw may-ari. Okay, pero Okay, dalawang sige. bagay po yan. Una ay dapat nating ma-establish kung yung lupang inyong tinitirikan ay kasama doon sa lupang inireserba para sa inyong tribo o para sa indigenous people na kayo ay kasama. Okay, kasi po baka naman kayo ay nasa labas noong lupang kinilala na lupa ng mga indigenous people. Okay. So i-establish po natin yon. At pangalawa, the moment na na-establish na po natin na yung lupang kinatitirikan ninyo ay kasama doon sa lupang inireserba para sa inyo, kailangan pong pigilan natin yung pagkamakam dito. Regardless ba yan, attorney, kung siya may-ari or siya yung walang titulo din? Ay kasi kung ito ay deklarado na ng batas na ito ay ang lupang ito ay kasama doon sa inireserba para sa mga indigenous people, sila ay yung kanilang karapatan doon sa lupa ay pinoprotektahan ng batas. Okay. So, ang ibig mong sabihin, attorney, maraming mga areas na pinoprotektahan ng estado, ng gobyerno, para sa mga At inirereserba ito katutubo natin. para sa mga katutubo. Okay. So, maaari na itong lupang to kinakamkam niya, whether or not na may papeles siya or wala, pwedeng lumipat yung ibang mga katutubo natin sa areas talaga na protected ng batas? Ay kasi kung sila'y katutubo at ang lupa'y inireserba para sa mga katutubo, ay dapat nandun sila sa lupang inireserba sa kanila. Paano yan, attorney? Kung, for example, may mga pagkakataon kasi na yung mga katutubo natin, hindi mo naman talaga masasabi kung saan sila eh.
Ay, yung hindi. areas Meron nila. nga, meron nga sa batas, nakalagay na yung Designated boundary. yun. Naka-designate yun. Paano kung Lumabas outside sila sila? ron, hindi kasama sa reservation. So, babalik sila doon. Dapat doon sila sa kung saan nakareserba. Paano kung merong silang mga ritual na nandoon na? Ay, dapat isama nila doon sa reservation. Attorney, mahirap maglipat ng bundok. Kaya nga. So, isasama yon sa reservation. Pwede ba silang umapila sa ganon? Yes. Para maisama yung lupang sinasabi nila na kasama doon sa kanilang tribal land. Example, Ay, masama oo. yon. Kung hindi nakasama, ay isama ngayon. So, pwede pala talaga silang manghingi sa gobyerno ng ganon? Kasi nga, pinoprotektahan ng gobyerno ang mga katutubo. Paano, for example, attorney, syempre wala naman silang... Pero ito, magpapasa ng batas ang Kongreso. Hindi basta-basta nila hihingin. I see, I understand. Okay, Pero, kailangang magpakita sila ng patunay na yung lupang hindi nasama doon sa indigenous tribal land Yes. ay talagang kasama sa dapat kanilang kanila. kultura. Oo. Question, attorney. For example, wala naman sa kanila ang nakapag-aral. Oo. Pwede bang ordinaryong, katulad nito, siya ay concerned citizen, pwede bang siya ang mag-request? Ay, hindi lang. May opisina ito. Merong opisina na Meron. Oo. Ay, pakicheck nga. Ano Yes. yung opisinang yan? Indigenous May group. opisina yan. Yes, may opisina yan. Naalala ko na may ngayon. opisina So, yan. sila ang nangangalaga. Sila ang nagpapatupad ng batas. Okay. I got it. Sige Pati nga. nga yung land titling kasama dyan. Kasama rin sa kanila. kasama Okay. rin dyan. Para mas-consider ka na isang katutubo, attorney, ano ang mga nakikita mong kwalifikasyon? Ay, dapat nakalagay sa batas kung Meron sino-sino o kung paano ka masasama dun sa tribo Oo. o mga katutubo na entitled sa Okay. mga benepisyo nitong batas na ito. Kasi baka yung iba nagsuot lang. Ng ng damit. Nagbahag lang. Nagbahag lang. Hindi naman pala totoo. Hindi naman Ayan na, totoo. nakita ko na. Ito ang National Commission on Indigenous People. NCIP. Ayan. That's very nice to know, no? Kaya Na nga dyan merong sila, ganito. pupunta. Yan. So, yung ating concerned citizen, pwede kang pumunta dito at para matulungan mo sila, ilahad mo yung istorya dito. Or mas maganda, ang suggestion ko, bakit hindi mo sila, baka may leader sila, kausapin mo at sila na mismo ang pumunta sa NCIP. Oo. Kasi baka mamaya akala mo lang ay sila'y pinapaalis. Pero baka hindi naman pala pag Tama. nakausap mo sila. Correct. So kinakailangan verifikahin muna natin ang mga datos na pinagbabatayan natin ng ating mga opinyon. So, dapat ma-verifika na pinapaalis nga ba sila? Okay, tama. sino bang nagpapaalis sa kanila? At since karapatan nila ang binabiolate, baka mas maganda kung sila mismo ang magreklamo. Correct. Diretso sa NCIP. Yan. Alright. Sana nasagot namin ang iyong katanungan. Okay. Ito naman. Si Rochelle ng Cavite, ang tanong naman niya, gusto ko sanang ireklamo yung kapitbahay kasi bumili sila ng speaker. Ngayon tuwing hapon, nilalabas nila at nagpapatugtog sila ng malakas na kanta. Work from home po kasi ako at naapektuhan ako. Pinakiusapan ko naman po sila kaso ang labas, kami pa raw ang hindi nakikisama. Bukod sa barangay, kasi feeling ko close nila yung kapitan. BFF sila ng kapitan. Okay. Saan po kami pwedeng magreklamo, attorney? Well, kung ayaw po ninyong magreklamo sa kapitan, okay, dahil doon po... BFF daw eh. Opo, dahil baka po hindi pansinin, magreklamo po kayo diretso kay Mayor. At si Mayor naman, ang ginagawa ng Mayor, sasabihan yung kapitan, oy, may nagre-reklamo dyan, baka pwedeng tignan mo nga at magbigay ka sa akin ng report. So, pwedeng diretso kay Mayor na Yes. by writing letters? Kaya puntahan ninyo si Mayor. Saan kaya ito? Kasi kung sa saan yan Pasig kanina? ito, Tingnan ko. ay sa Cavite. Saan kaya sa Cavite Di to? ba ano yan, lugar ng mga
Oo, kung sa Revilla, Remulla. Oo. Revilla, Remulla, Tolentino, yan. Yan ang... Ah, ah. Alam na natin yung pangalan, ha? Kasi, Ay, apelido pala, apelido. kasi yung isang anak ni Bong Revilla ay Mm-hmm. mayor yata. So, pwede Sila palang ni naman diretso. ay congressman, di So, ba? pwede palang idiretso? O pwede namang dumiretso kasi para nang sa ganon, yung mayor na ang magre-refer ng usapin dun sa barangay. Uy, di ba may mga pagkakataon na mga LGUs, merong araw si mayor na nakikipag-usap sa mga constituents? Hindi ko alam kung May ito ganon. ay Kung walang ganon yung mayor ninyo, mahina. hina. Ah, Walang konsultasyon, walang masyadong labing-labing sa mga ano. Dapat may ganun para may oras sa oo. mga tao. Pero alam mo, isang baka hindi naiintindihan ng ating mga kababayan. May karapatan po tayong kumanta sa saliw ng -1. Okay, at may speaker para maganda ang dating. Pero hindi po natin dapat gamitin ang ating karapatan para makaperwisyo ng iba. Totoo naman Okay. yan. At siguro wala namang magsasabi na kapag sobrang lakas ng inyong pagkanta, ay makakabulahaw naman kayo ng iba, lalo na yung mga malapit kung saan ninyo ito iginagawa. Totoo. Makakaperwisyo po tayo. Oo, wag ganon. Huwag pong ganon. Hindi naman gagamitin natin ang ating mga karapatan nang wala naman tayong mapeperwisyo. Tama yan. Kasi nung mga panahon daw kasi dati, pag bumili yung isa ng speaker, dapat yung kabila bumibili rin. Kasi Naalala mo yun? nagpapaligsahan sila. Papasikatan, oo. Papaligsahan sila. Oy, meron Wala siyang nang TV ron, bili rin tayong TV. Baka akala nila sila lang ang may perang pambili ng TV. Ganyan. O, wala nang ganyan ngayon. Bumili alam mo? ng tricycle. Ay, bibili rin ako ng tricycle. Oo, totoo. Ganun. Dati yun nung panahon mo yun Di hindi mahapayang gatang kasi. Ano yun? Ay, kasabihan yun. Ano yun? Hindi siya magpapatalo. Ano yun? Pahiyatang gatang? Hindi mahapayang gatang. Mahapayang gatang. Ang lalim. Ano yung mahapayang gatang? Hindi, ayaw niya na mas madami yung kabila. Di ba, Ganyan. natatandaan mo nung mga panahon mo? Oo. Uy, di ba? Alam mo Yun naman. Yung mga pelikula nun, di ba? 75 years old na po ako. Hindi naman ako At naniniwala. parang hindi ka naniniwalang 75 Hindi na naman ako ako. naniniwalang Retard na nga ako 75. Hindi naman ako naniniwala. Pero, yung totoo, yung katotohanan nun, nung mga panahon na pelikula niya, Direk, alam mo to, Direk. Direk, alam mo to. Di ba yung mga pelikula dati, kung kanino yung medyo merong mas may kayong kapitbahay, titingin. Yung ulam, di ba, yung halimuyak, pinapaamoy dun sa kapitbahay na meron silang baboy. Yung mga ganon, Yes. di ba? Kasi ayaw nilang masabi na mas nakaririwasa ang kanilang kapitbahay sa kanila. Wag naman ganon. Yung iba nga, nagbibilangan na lang ng pera. Magkano pera mo dyan? Ha? Tatapatan ko yan. Ganon. Ay, ganon. Hindi, pag sinabi, marami akong pera, sige, pautang. Ayun. Dapat ganon na lang. Mahirap talaga pag nagsasabi ka marami kang pera. Bakit? Mangungutang talaga. O, kaya nga. O, di ngayon. Alam na natin kung sinong utangan natin. Alright. O, eto si Flor ng Pateros, 29 years old. Flor, magandang gabi. Hello po, magandang gabi po. Kumain ka na, Flor? Opo. Okay. Kung alam mo sige. dyan sa Pateros, ang Kasi kanilang anong kinakain niya ay ang gusto balot. nila dyan yung ano. Balot! Hindi, yung abnoy na meron sila dyang ginigisang abnoy na itlog Abnoy? na maraming kinchay. Abnoy? Oo. Di ba abnoy abnormal? Oo. Yung meron kasing itlog, bugok na yun eh. Bugok. Hindi nila tinatapon yun, Okay. iniluluto pa nila yun. So, Flor, kinakain niyo ba yung abnoy? Hindi pa po ako O, hindi niya panahon. Hindi niya panahon O, yun. ang alam lang niya, balot. Balot. Di ba balot sa Pateros masarap? Opo. Oh, yan. Tsaka, Sige. alam ko Balot pong- sa puti. Oo, alam mo naman kami dito sa TVUP. Ah. Alam niya kung saan to eh. Oo, di ba? nga, Mahilig ka ba tama. sa balot? Hindi masyado. Ay, bakit di ka mahilig sa balot?
Mataas ang kolesterol. Ayan, may Mare. punto ka dyan. Ako Oo. kinakain ko lang yung yelo. Pero sige, hindi naman balot Hindi mo, yung... hindi mo kinakain yung Hindi, sisiw. takot ako eh. Bakit ka matatakot? Si Flor lang ang kumakain yan, di ba Flor? Ikaw kumakain Yung ka? may balahibot to ka. Ay, kadiri. Okay, sorry. Ayoko ng pag-usapan. Sige. Flor? Anong tanong Hindi naman balot ang tanong mo. Hindi po. Okay, sige. Okay, anong tanong natin, Flor? Bali po, sa amin po kasi, sa office po, meron po bang itinakdang maximum na tagal ng suspension ang isang empleyado habang iniimbestigahan po yung kaso? Kasi sinuspindi po ako halos 2 buwan ang nakalipas dahil po sa dishonesty daw po. Dishonesty. Hindi, pero ikaw ba ay government o private? Private po. Private, oo. Meron bang nakatakda na gaano kahabang panahon ng investigasyon? Hindi, ito kasi ang kanyang problema sa aking pagkakaintindi ay inilagay siya under preventive suspension. Oo. Habang ang kaso niya Ay ay iniimbestigahan. iniimbestigahan. Correct. Ang tanong, gaano ba kahaba dapat ang preventive suspension? Ano yan? Sa taon? sa government, kapag ka po kailangan na i-suspend preventively ang isang opisyal para hindi niya masira ang mga dokumento, ebidensya, hindi niya maharas ang mga testigo, okay, inilalagay po under preventive suspension ng isang opisyal Until hanggang 3 buwan. 3 months lang, na pong maximum. araw. Maximum yun. Okay. So, sa Siyam na kanya pong kasi, araw. 2 buwan ka na, tama ba, Flor? Opo, 2 buwan na 2 po. months na siya nasa Private po. preventive Okay. suspension. Pero kung siya ay nasa pribadong employer, tignan po ninyo kung ano ang nakalagay sa inyong regulasyon. Company rules. Sa company rules. Paano kung walang nakalagay? Nako, yun ang alam ko meron yan sa meron Labor yan sa code. labor code. Oo. Okay, kung gaano katagal yung preventive suspension. Hindi ko lang matandaan. Okay. Pero, ikaw ba ay ina-update naman, Flor, every now and then? Sa katunayan po, ang nangyayari po, ako po yung nag-i-email po sa HR po namin para po makahingi ng update. Tapos ang sinasabi lang ho lagi, babalikan daw ho ako. Wala hong malinaw na petsa kung ano po nangyari. Pero syempre, kailangan din niya magtrabaho. Oo nga. So yung Kailangan niya mabuhay. Preventive suspension ang sa government ay 90 days. Siguro pa check natin, pakicheck nyo nga, Pakitingnan mo nga, preventive Ed. suspension under the Labor Code of the Yan. Philippines. O sige, but anyway, Flor, gusto mo pa rin ba dito sa kumpanyang to? Ayaw mo bang i-consider na maghanap ka na lang sa iba? Para naman, di ba? Or baka matagal ka na dito sa kumpanya? Opo, matagal na rin Matagal po. na. May benepisyo na yan siguro, Opo, no? Oo. So anyway, Yun daw, 30 days. 30 Preventive days. ba? Preventive? Preventive? Uy, di 2 months na siya 2 months na, di sobra na. Sobra na. Anong dapat niyang gawin? Di sumulat siya sa kumpanya na siya ay pabalikin na sa trabaho. Ang ginagawa naman ng mga kumpanya dyan, kung natapos na ang 30 days, pero ayaw pa nila na bumalik siya dahil hindi pa tapos ang investigasyon, inire-restore lang siya sa payroll. Pasusweldohin lang siya. Papasweldohin lang siya. Paano kung hindi siya pinasweldo? Ay, ano yon? Illegal Violation parang yun. violation yun. Oh. Okay, illegal yon. So, kinakailangan na kasuhan niya kung hindi siya ibinabalik sa payroll matapos ang 30 days suspension. Okay. Nakuha mo, friend? Opo, nakuha ko po. Salamat po. Nako, good luck sa Okay. iyo, Good luck. Okay. Eto naman si Donna ng Rizal. Attorney, meron lang po akong tanong kung ano po ang pwede naming gawin kasi yung mister ko po Sa kalasingan. sa kalasingan, di na po niya nalaman na sa kapitbahay namin po siya pumasok.
wala naman po siyang ginawang masama. Humingi po kami ng dispensa, kaso po, nagsampa sila ng kaso na trespassing siguro, no? Oo. May posibilidad po ba na makulong ang asawa ko? Alam mo kasi talaga pagkalasingan, minsan nga hindi mo alam sino katabi mo eh. Baka nagising yung kapitbahay. Ayun nga. Iba ang katabi niya. Kayo ang... paano na? O, tapos yun namang lasing nung nagising, nahilakbutan din. Paano Kasi na? iba yung kanyang katabi. Lahat sila nagkagulantangan. Pero anyway, napasok nga siya dun sa kapitbahay niya na bahay. Anong posible yun Kasi kung pare-pares yung pinto, for example, hindi mahirap yun Not unless talagang gusto mong gapangin yung kabila. Pero hindi yan mangyayari kung hindi nakabukas ang pinto. Kung hindi nakalak. Kung nakalak ang pinto. Kung nakalak ang pinto, hindi makakapasok. Ay, maski, ano pa ang gusto niyang welcoming pasok? din. Okay, parang hindi naman sinira ang pinto. Wala naman sinabing sinira ang pinto. Okay. Sa madalit sabi, ang tingin ko baka mahina yung kasong trespassing. Kasi nga bukas walang force. Wala namang siyang force. Tapos pareha sila ng susi siguro. Tapos lasing. Pareha sila. Ngayon, kung pareho sila ng susi, di lalo na. Okay. Pero meron pong kaso ang mister nyo. Ano? Pumasok sa bahay ng may bahay. Pero ang depensa niya, hindi ko po alam, lasing ako Pwede bang depensa yun na lasing ka? Kasi wala kang intensyon na gumawa ng krimen. Sa bagay, hindi naman siya nagnakaw. Hindi naman, o baka nakitulog lang. Baka nga hindi pa nakitulog Nung nakita nakapasok, pinalabas na. Who knows? Wala naman sinabing natulog. Wala kasing nasabi Wala naman sinabi ron sa... Okay. Pero ang depensang ikaw ay lasing, pwede ba yun? Hindi, wala kang intensyon. Kasi alam mo sa criminal philosophy natin, pinarurusahan yung mga may gumawa ng krimen dahil sinadya nilang gawin ito. Okay, I got it. So, pero walang criminal offense, pwede bang magkaroon ng civil? Kung may nasira. Kung walang nasira? Di wala namang civil. Kung panira lang. Paano panira? Wala lang. Panira lang. Ano ba? Bakit? Gusto ko nga i-demanda siya na panira. Panirang puri? Hindi, wala lang. Pumasok Bakit ba? Hindi kasobong trespassing. Ayun. Kasi pumasok siya ng walang pahintulot. Pero nga, dahil yung trespassing, punishable yan sa revised penal code. Sa revised penal code, kinakailangan na may intensyon ka na gawin ito. Paano kung nasilipan siya? Lasing Paka-describe mo nga kung ano yung nasilip mo. Sabi niya, hindi ko alam kung ano yung baka kasi nasilipan siya. Pagka bukas ng matang ganyan, malay mo nakatakip lang ng towel. Hindi, pero siyempre, pagka ikaw, pumasok ang isang taong hindi mo kakilala at nasa loob ng bahay mo, ay natatakot ka. Sisigaw ka. Sisigaw ka, natural. So parang ikaw ay natakot. Pwede ba siyang magdemanda dahil siya ay natakot? Baka buntik na kung inatake sa puso. Ayun. Baka pwede. Takot, pero pwede. Pero ano yan, mga civil cases lang yan for Danios. Pero ang check na isasampa dyan. Trespassing. Okay, but then ang sinasabi natin ngayon, base sa sinabi mo, kung wala naman talagang intensyon na talagang nagkamali, mahirap umusad ang kaso. Hindi naman, baka naman makalusot. Depende sa galing ng pagkakadescribe at abogado nyo. Ayan. Sige, sabi ko na nga ba, abogado na naman ang bagsak nito. Sige. Siyempre. Kung kayo po'y may mga joke, mga friends, mag-send ho kayo ng joke sa amin dahil napapansin nyo, wala kaming joke ngayon. Kami dito ay nauubusan rin. Tigang na tigang po kami sa joke. Kaya kailangan namin ng joke. Kung kayo po ay may mga jokes dyan patungkol sa abogado, o kahit na hindi na siguro sa abogado, basta simpleng joke, nakakatawa, padala nyo po kami ng inyong mga jokes. Sa abogado. Ayan. Alright. At syempre, sa lahat po ng mga tumawag sa amin, nag-text sa amin, at nakihalakhak sa amin, at nakihuntahan sa amin dito. Alam mo ba, attorney, pagka kunwari daw nag-uusap tayo,
nakiki-oo rin sila. Ay, ganon. Oo naman. Yung parang nakiki-relate din sila. Nakaka-relate Nakikimarites din sila. At syempre, kung may opinion ka, may opinion ako, mas may opinion sila. Yan, okay? At yan ay maganda. Hanggang sa muli po, ha, ako po inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. Atty. Danny Con po, ang abogado ng Bayan de Campanilla. Yan, hanggang sa muli. Bye everyone.